Luma na pala at kinumpuni lang ang lumubog na MT Princess Empress bago ito ginawang fuel tanker. Itong sinuwalat na isang testigong hawak ng NBI na eksklusibo namang nakapanayam ng GMA Integrated News. Saksi si John Consulta. Mahigit 100 barangay sa 3 lalawigan, higit 13,000 mangingisda at mag-asaka na naapektuhan ang kabuhayan. Hindi maikakila ang pinsala sa kabuhayan at kalikasan na dulot ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. It was about 128 million pesos worth of livelihood. 128 million a month ang nawawala po sa ating mga kababayan doon sa mga affected areas. Mahigit 2 linggo mula na lumubog ang barko sa Oriental Mindoro, lumalabas sa investigasyon ng DOJ, luma na pala ang barko. Tanda na, scrap na nga eh. Scrap na. It's probably 50 years old. May affidavit na kaming hawak ng isang taong nakakaalam ng pangyayari tungkol sa barkong ito. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang sinasabing testigo ng DOJ na itatago natin sa pangalang Dodong. Bahagi raw siya ng team na nagkumpuni ng barko na bago maging MT Princess Empress ay tinawag munang MT Dorothy, isang LPG tanker. Nang mabili raw ito ng bagong may-ari, isinailalim daw ito sa rehabilitasyon sa nabotas noong 2020. Scrap value na yun eh. Anong ibig sabihin sir? Hindi na pwede pagkabangan? Pwede na pambinta na lang sana sa junk shop. Junk shop na dapat. Kaso yung ilalim hindi napalitan. Pag may kurso na luma. Yung butong. Yung ilalim? Yung ilalim. May mga patse-patse. Na-repair yung iba luma na talaga. Pinahaba, Pinataas, pinalapad at nilagyan ng bagong inner hull. Kinabitan naman daw ng mga bagong equipment ang barko. Sa 100% sir, ilan ang bago, ilan ang luma? Sa 100% siguro yung luma doon mga 30%. Ano bang problema sa pagkaluma, yung nagkalumaan ng talaga? Mabilis mabutas sir. Kasi ano yun eh. Hindi na siya makapal yung plancha. Sabi ni Dodong, nung una, gagawin dapat na barko para sa buhangin ang Dorothy. Pero nagbago raw ang isip ng may-ari at ginawa na lang tanker sa loob ng 5 buwan. Sabi raw ng may-ari, gawing tanker. Kasi maganda yung kita. Kaya kinonvert ulit sa tanker yun. Ang affidavit ni Dodong, hawak na ng NBI Environmental Crime Division. Ang RDC, Real Marine Services Incorporated, na may-ari ng MT Princess Empress, pinabulaan ng luma na ang kanilang barko. Dagdag ng RDC, Real Marine Services, hindi na sila magkokomento sa mga sumusunod na punto. Una, sa aligasyong ginawa raw ang barko para magkarga ng buhangin. At pangalawa, sa aligasyong hindi raw sumunod ang barko sa gale warning ng Pag-asa. Pero isa pang iimbestigahan ng DOJ. Hindi naman po pwede na nag-sail na yung vessel kung wala pa siyang amended CPC. So there must have been some sort of coordination with a government agency. Ang Maritime Industry Authority ang nag-i-issue ng Certificate of Public Convenience o CPC para makapaglayag ang barko. Ang Marina, pinaninindigang bagamat may CPC, ang RDC, Royal Marine Services, hindi pa ito naamyendahan para maisama ang MT Princess Empress sa kanilang fleet. Kaya hindi pa raw ito dapat nakapaglayag. Ayon naman sa PCG, sa dokumentong isinumite sa kanila ng kumpanya, nakasaad na binigyan ng CPC ang RDC. Kalakip nito ang desisyon umano ng Marina na payagan ang amendment para idagdag ang MT Princess Empress sa fleet ng kumpanya. Walang pirma ang amendment. Bagamat may stamp ito na certified true copy ng Marina, iniimbestigahan na ito ng Philippine Coast Guard at ng Department of Transportation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.